Hello, so now, andito na tayo sa midterms laboratory 1. So, meron tayong dalawang code dito, which is yung even odd counter at yung factorial calculator. So, dito, sa def check even odd num, so gumagawa ng function na pangalan, check even odd, na tatanggap ng isang input na tinatawag na num. So, if number is divisible by 2 with no remainder, yan, chine-check kung ang number ay divisible sa 2, yan, kung remainder ay 0, even siya. So, return 1, kung even, ibabalik ng function ang value na 1. So, sa program natin, 1 is equals to even. So, else, kung hindi pass yung unang condition, hindi siya divisible by sa 2, susunod na gagawin ang loob ng else. So, return 0. Which is, ibabalik ng function ang 0. So, dito, 0 is equals to add. So, sa num1, yan, int, dito. So, hihingi na input mula sa user. So, input, so nagbabalik ng text. Tapos, itong int naman, so, kino-convert siya sa integer. So, ang result is yung nasa num1. So, same idea lang siya dito sa num2, num3, num4, at num5. So, humihingi ng apat pang numbers at kino-convert sa integers para magamit sa math. So, dito sa numList, so gumagawa tayo ng list like collection na may 5 numbers. So, para pwedeng i-loop at i-process lahat sabay-sabay. So, yung add is equals to 0, then even is equals to 0. So, nag-i-initialize ng dalawang counter. So, add para bilangin ng odd numbers and even para syempre bilangin yung even numbers. So, nagsisimula ito sa 0. So, num, for nums in num list, so ito yung simulan ng loop. So, isahin niya yung bawat element ng num list. So, sa bawat round, ang kasalukuyang number tatawagin na nums. So if check even odd nums, ayan, so gamit ang tinatawag ang function na check even odd gamit ang kasalukuyang num. So, kung ang function ay nag-return ng 1, ibig sabihin, even siya. So, even, dadagdagan ang bilang ng even ng 1. So, else naman, kung hindi 1, ang return ng value. Kaya naman 0. Tapos, papasok sa else. Then, sa add, so, dadagdagan yung bilang, mag-i-increase siya. So, dadagdagan ng bilang ng add naman. So, pagdating dito, ipiprint na yung final number ng even values. Tapos, yung F string para ipasok itong F, ito yung F string para ipasok ang value ng variable sa string. So, sa print naman, same lang din siya sa even, ang ipiprint naman yung final number ng add values. Kapag rinan natin, siya. So, enter naman, so, 15, 20, and 30. So, yeah. So, ang even natin ay meron tayong even na 3 at yung add natin ay meron tayong 2. So, next, sa factorial calculator naman, itong def find calculator, yan, gumagawa ng function na find factorial na tumatanggap ng isang parameter na n. So, ang number na kukuhain ng factorial. So, yung factorial natin is equals to 1. So, nag-set ng variable ng factorial sa 1. So, importanteng magsimula sa 1 dahil multiplication identity. So, kung nag-start sa 0, lagi 0 ang magiging resulta. So, for I in range 1, n plus 1, ito yung loop mula 1 hanggang n inclusive. So, range 1, n plus 1 ay output ng sequence like 1, 2, 3, yan hanggang sa dulo. And then, sa factorial, so shortcut para sa factorial times I. So, sa bawat iteration, multiply niya ang factorial ng kasalukuyang
I. So, dito, nangyayari yung step-by-step multiplication, like 1 times 2 times 3 times 4, ayan, mga hanggang sa ano siya. So, sa return factorial dito, ay, yan. So, pagtapos ng loop, ibinabalik ng function ang final factorial value, yung n. Next. So, number, dito naman, so, hihingi ng input mula sa user, then kino-convert sa integer, tas nalalagay sa variable number. So, dito ipiprint ulit katulad sa kanina. So, kapag rinan natin siya, enter number, ay, 20. Factorial of number 20, yan, ang haba niya. Ayan, ganito yung magiging kinalabasan ng coding natin. No, isa pa. 5. Yan, 5 is factorial ng 120. So, ayun lang para sa ating midterms laboratory 1.